elect lady and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth. Verse 2, kayo po. For your sake, which dwell in us, and shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. For I rejoice greatly that the power of thy children walk in truth, as we have received a commandment from the Father. And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandment unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another. Verse 6. And this is love, that we walk after his commandments. This is the commandment, that is our word from the beginning, you should walk in it. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Verse 8. Look at yourselves, that there is not those things which we have about, but that which is tomorrow. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. 10. If there are any of you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither do you Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Verse 12. Having many things to write unto you, I will not write with paper and ink, but I trust upon unto you, and speak face to face, and are loyal in full. Verse 13, altogether ready, read. The children of the elect Israel greet thee. Amen. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumiti, tayo po ay manalangin. Dakilan Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Sa umagang ito, patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyo pong kabutihan, kadakilaan, katapatan na ginawa po sa aming pong mga buhay. Salamat po sa iyo pong dakilang pag-ibig na ipinakita at pinatunayan po doon sa krus na inyo pong ibinigay ang inyong pong buktong na anak, walang iba, kundi ang aming Panginoon Jesus na siya po ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, naliping at muling nabuhay, na siya po ang aming pong Panginoong tagapagligtas. Salamat po Ama sa iyo pong dakilang pag-ibig. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa umaga ito ay aming pong inaangkin ang kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, kasalanan nagagawa laban sa iyo, sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos. Salamat po Ama, ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad, mapagbiyaya. Tunay na hindi namin kayang pantayan at higitan at hindi namin kayang bayaran ang mga kabutihan na ginawa mo po sa amin, at tunay na hindi na po namin mapilang pa ang mga pagpapala, biyaya na patuloy na umaapaw sa buhay ng bawat isa. Maaaring may mga pagsubok, may mga trahedyang pinagdadaanan, subalit nandoon po ang inyong pong pag-iingat sa amin, at salamat po Ama sa inyong pong banal na salita na ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami po ay makapagpatuloy sa mga hamon ng buhay. Dalangin ko po Panginoon, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, patuloy po kayo magligtas sa lahat ng dako ng mundong ito. Gamitin mo po ang buhay ng bawat isa sa pangangaral ng katotohanan, pagbabahagi ng katotohanan. Gamitin mo po ang aming mga buhay, at ang mga buhay pong ito, nawa ito po ay maging kalugod-lugod po sa inyong pong harapan, na patuloy naming sundin ang iyong mga utos. Salamat po Ama, Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami, pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Itago mo po ako muli Ama sa iyong pong likuran. Ikaw ang siyang makita, malulhati at maparangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po mga po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At yun nga po, pakisama sa inyong pong prayer. Una ay ang ating bawat isa, mga kapatiran. Sapagkat ito po ay tungkulin po natin lahat na ipag-pray natin, especially ang mga kapatiran. Kaya sipagan po natin na tayo po ay umaten para hindi tayo makalimutan ng ating mga katabi. Ano po? At pangalawa po ay isama po natin sa ating prayer ang mga nanunungkulan sa bayang ito, sa bansang ito, sapagkat ito po yung ating pong tungkulin, ito po yung ating duty na itinuturo din po ng salita ng Diyos.
At yan nga po, inyong po isama sa inyong prayer ang ating bulkan, ang Bulkan Taal, na huwag mag-ulit ang nangyari noong year 2020. At talagang sigurado magkakaroon na naman ng corruption. Sana naman, huwag na rin maulit yung corruption na yan. Kasi sa totoo lang, yung bahay ng kapatid ko doon sa Lucido ay nagiba, nasira. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naitatayo at walang natanggap na galing sa gobyerno para pampagawa. Hindi po nagreklamo pero yun lang po ang totoo. So ang laki-laki ng mga budget na talagang pinag-uusapan. Pero pagdating ng mga trahedya, baha ay kanya-kanyang paggawa. Pero salamat, si Bongbong Marcos ay namigay ng tigwa 150,000 doon sa Cebu. Pero I think yung 150,000 ay kulang pa sa pagpatayo ulit ng bahay. Kubo na lang, sobra-sobra pa. Mas maganda kubo, fresh pa, maliwalas, hindi mainit. Ano po? So this morning mga kapatid, mga minamahal, balikan po natin ang verse 9. At ang sabi po dito, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, sino man ang sumasalangsang, hindi sumusunod, at hindi nananatili sa mga aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral o ang nananatili sa aral ni Kristo ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So last prayer meeting po mga kapatid, ang title ng prayer meeting ng mensahe po ng Thursday ay Abide in the Doctrine of Christ. So yun po yung title. At sa pagpupost po natin sa Facebook ng ating po mga video ng preaching, mayroon po nag-comment. At ang kanya po comment sa post po natin ay ano ba ang doctrine of Christ? Kaya ito po yung ating pong pag-aaralan this morning, the doctrine of Christ. Kasi baka marami po sa atin ang hanggang ngayon matagal ng Kristyano at para sa mga bago pang mga mananampalataya ay mahalaga na maunawaan natin ano ba ang doktrina. Kasi nung narinig ko po yan, nung ako po ay hindi pa mananampalataya, ayaw ko yung salitang doktrina. Sabi ko, ayaw kong ako'y madudoktrinahan. Para bagang mabigat sa akin, mahirap sa akin, na ayaw kong tanggapin ang kanilang doktrina. So ano ba yung doktrina? So yun po yung ating po pag-aaralan. At minsan ko na nga pong sinabi na ang doctrine, ang ibig sabihin nga po nito, ito yung mga philosophy, ito yung precepts, ito yung principle, Bible principle or God's principle. Yan po ang doktrina. Kasi minsan, nami-misinterpret natin kapag sinabi ng doktrina ay parang nakatuon sa pagpapalit ng relihiyon. So hindi po tayo nagpalit ng relihiyon. Amen? Hindi tayo nagpalit ng relihiyon. So minsan kasi nami-misinterpret na doon nakatuon ang kanilang pag-iisip na kapag dinoktrinahan kahit siya, akayin ka nila sa kanilang relihiyon. No. So mga kapatid, mga minamahal, na ang ito nga pong doctrine, ito po yung batas ng Diyos. Ito yung turo, aral ni Kristo. Kaya talagang ito po ay napakalawak. So this morning mga kapatid, mga minamahal, so pag-aaralan po natin, doctrine of Christ, the doctrine of Christ. At tunay na talagang marami po ang nadadaya sa ating pong panahon ngayon. At hindi nila, ang iba, marami talagang hindi nakakaalam ng katotohanan. At ang iba naman ayaw tumanggap ng katotohanan. Yun yung masakit, na ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. So puntahan po muna natin ang Galatians chapter 1 verse 13. Tingnan niyo po. Galatians chapter 1 verse 13. Sabi po ng Bible sa Galatians chapter 1 verse 13, for ye have heard of my conversations in time past. Inyo lang pong narinig ang aking pamumuhay dati nung lumipas na panahon. Sabi po ni Pablo na sinasabi po dito, in the Jewish religion, ako ay kabilang sa Jewish religion. Kabilang ako, sabi ni Pablo, kabilang ako sa isang religion. Pero ano po ang nangyari kay Pablo? Simula nung tinanggap ni Pablo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang nangyari po sa kanya, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. Pero ang nangyari po sa kanya, iniwanan niya ang kanyang relihiyon.
Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, talagang there is false religion. Na may mga religion po na may mga mali sa turo ng mga relihiyong ito. So yun po ang katotohanan na talagang hindi lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng tama o katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, ano ba ang doktrina ni Kristo? Isa po sa mga doktrina pa, kasi yung mga tao po ngayon talaga, marami sa mga tao ngayon hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Hindi naniniwala sa Diyos. Pero ano sabi ng Bible sa Psalms 53 verse 1? Tingnan po natin ang ating pong Bible, Psalms 53 verse 1. So, anong tawag? Sabi po dito, the fool hath said in his heart, yung mga mangmang, fool, yun po sabi dyan, ay nagsasabi sa kanyang puso, there is no God. So, ibig sabihin, mangmang lamang ang hindi naniniwala sa Diyos. Mangmang ang nagsasabing walang Diyos. So, ibig sabihin, ang naniniwala sa Diyos ay matalino, hindi mangmang. At sabi po dito, corrupt are they and have done abominable iniquity. There is none that do it good. So mga kapatid, mga minamahal, marami sa mga tao ngayon na daya. People are deceived. 2 Peter chapter 2 verse 1, tingnan po natin. Sabi nga po dito, sa 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. So mayroon po mga bulaang propeta, bulaang guro. Kaya sana yung mga teachers po natin patuloy na ituro ang katotohanan, rightly dividing the word of truth. So mga kapatid, magpasalamat po tayo. Mayroon po tayo dito mga teachers na nagtuturo ng katotohanan. And then sabi po dito, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destructions. And then tinan po natin, so nandiyan po mga false prophets, false teacher, false religion, Matthew chapter 7 verse 13 to 16. So marami sa mga Kristiyano ngayon nadaya, doon tayo pumunta, maraming umaating doon tayo umaten, sapagkat maganda ang kanilang church building, maganda ang kanilang mga sound system, magaling ang kumanta mga nandoon. So doon tayo. So mga kapatid, hindi porket madami ang na-attend, hindi porket maganda ang kanilang church building, hindi porket maganda ang kanilang sound system, ay tama ang kanilang turo. Kasi minsan doon sila naaakit, doon sila nadadala, doon sila nahihikayat. So mga kapatid niya, kanilang mga speaker ay talaga mabulaklak, magsalita, magaling magsalita. Ay huwag tayo dyan kay Pastor Jazz, tingnan mo, pakinggan mo, nabubulol. Diba? So, sila po ay naaakit sa pananalita, sa ganda ng pananalita ng ibang speaker. So, sabi po dito sa Matthew 7 verse 13, tingnan nyo po, Matthew 7 verse 13, enter ye in at the straight gate. So, marami po yung pumapasok doon sa malawak ang pintuan. Doon sa mga malalaki ang building, magaganda ang building. For wide is the gate, malapad, maluwang ang pintuan, and broad is the way that leadeth to destruction. So, talagang malapad, maganda, na talagang ang bunga po nito, ang dulo po nito ay kapahamakan. So, ay doon po sila nahihikayat. Kaya ang ginagawa talaga ng kalaban, pinapaganda ang kanilang building. Hindi naman po masamang pagandahin din natin ito. At napakaganda nga na dapat ay maganda ang church building, sapagkat ito'y bahay-sambahan, dito nagtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Diba? Subalit nakakalungkot lang, iniiwan ng ibang mananampalataya ang katotohanan. Bakit? Nadaya, maganda kasi dun eh. Diba? Eh doon tayo, maraming pagkain. Diba? Doon tayo, may ayuda tayo. Diba? So ganun yung ibang mananampalataya. Ano pa po sabi dito? And many there be which go in thereat. And then verse 14, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it, na makipot ang daan. So, ibig sabihin lang po diyan na makipot ang daan, sapagkat dito po sa katotohanan ay madaming bawal. Diba? So, ang loob lang nga ng ating gate, hindi na binubuksan eh. Diba? Makipot nga talaga ang ating daan, makipot. So mga kapatid, mga minamahal, ang ibig sabihin lang po niyan, hindi po yan literal na talagang makipot. So bilang Kristiyano, ang turo't aral ni Kristo,
madaming bawal. Right. Diba? Right. So, bawal ang sa mga lalaki yung may mga tattoo. O sa lahat ng tao, bawal ang mga tattoo. Sa lalaki, bawal ang naghihikaw. Bawal yung mga inom-inom na yan. Bawal ang mga sugal. Bawal ang mga sigarilyo. So, bawal. Ang dami. Kaya talagang sinasabi po dito, makipot ang daan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, tuloy nga natin. Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing. Magaganda talaga ang kanilang suot. And then, but inwardly, they are ravening wolves na talagang sa kanilang puso, sa kanilang panloob ay para silang mga, anong wolves? Lobo. Di ba? Ako ay may lobo. Yung ba yun? Kala ko yun eh. So then verse 16, Ye shall know them by their fruits, so men gather grapes of thorns or figs of thistles. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na napakahalaga ating aralin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya sana tulungan ninyo ng mga sarili. Basahin ang Bible araw at gabi. Diba? So meron ba kayong langis diyan? Sino ba may langis diyan? I think meron tayong kasama dito masakit ang ulo. So kailangan mapunasan po ng langis. Sino po? Baka merong mga langis diyan. At pakibigyan po ang ating isang kapatid dito, si Sister Bianca. Masakit ang ulo. So yun po. So mga kapatid, mga minamahal, basahin ang Bible. Napakarami pong false prophet, false religion, false teacher na nagkalat sa mundong ito. Huwag tayong patadala sa gandang nilang manalita. Di ba? Huwag tayong paakit na talagang doon ay ang daming nilang ipinamimigay. So huwag po tayong padadala po dyan. So this morning, tatlong bagay ang ating pong titingnan about the doctrine of Christ. What is the doctrine of Christ? About una, Christian faith. Yan po yung una na ating titingnan. Pangalawa, Christian function. That is Christian living. Marami po ang bagsak pagdating sa Christian living. Sabi nga ng iba, magaling pagdating sa doktrina, pero pagdating sa pamumuhay ay bagsak. Amen po ba? So talagang may tama. May tama. Diba? So pagsak sa Christian living, sa Christian functions, and then next na ating pong titingnan dito ay yung Christian foundation. What is the doctrine of Christ about Christian foundation? What is the doctrine of Christ about Christian functions or Christian living? What is the doctrine of Christ about Christian faith? Ano ba yung dapat nating sampalatayanan? Sapagkat sa mundong ito, lahat ng tao may pananampalataya. Lahat ng tao may paniniwala. Iba-iba ng pananampalataya, iba-iba ng paniniwala. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang mundo. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo doon sa mga nagtuturo din ng Bible. Lahat naman po dala ay Bible. Right. Diba? Ito din naman po kanila itinuturo Bible, pero magkakaiba tayo ng paniniwala, magkakaiba tayo ng pananampalataya. Kaya basahin ninyo ang inyong Bible. Huwag yung tuwing araw lamang ng linggo saka nabubuksan ng Bible. Hindi kaya tuwing araw lamang ng prayer meeting saka nabubuksan ng Bible. Yun ang ginagawa ng maraming Krisyano. So mga kapatid, mga minamahal, sana araw at gabing binabasa ang Bible upang matiyak natin yung kung ano ang itinuturo katotohanan ng Bible, ng salita ng Diyos. So tingnan na po natin about Christian faith. So paano ba yung kaligtasan? Diba? So marami sa mundong ito hindi ligtas. Marami pa sa mundong ito hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. So ano ba ang turo ng Bible pagdating sa kaligtasan, sa katiyakan ng langit? So sabi po ng Bible, ito po yung doctrine of Christ. Ito yung itinuturo na salita ng Diyos. Salvation through faith and through Christ alone. Through faith alone, through Christ alone. Huwag na natin dagdagan pa. Kasi yung iba dinadagdagan pa plus good works, plus baptism. Wala na po yung additional. Right. Hindi tayo nagpabaptize para maligtas tayo. No. So ang kaligtasan by faith alone, through Christ alone. Ano sabi na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So through faith, wala nang sinabing plus good works. Wala namang sinabing plus baptism. Wala pong sinabing plus obedience. No.
So through faith alone, through Christ alone, yan lang po ang sinabi diyan. For by grace are you saved through faith, na tayo ay sumampalataya kay Kristo, na si Kristo ay napako sa krus, namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. 1 Corinthians 15:3-4. Bibilisan po natin ito at mahaba-haba. Paspasan po. Okay, tingnan po natin 1 Corinthians 15:3-4. 15, chapter 3, verse hanggang 4, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for us, for our sins, according to the Scriptures. So yan po ang pinapangaral na salita ng Diyos ni Kristo, na siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, and that He was buried, that siya po ay talagang inilibing, and then after 3 days, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Siya po ay nabuhay, muling nabuhay, at hindi na mamamatay pa kailanpaman. Ay nakakalungkot, itinuturo ng iba, taon-taon namamatay. So hindi po siya taon-taon namamatay. Ang Diyos ay buhay magpakailan-kailanpaman, hindi na mamamatay. So mga kapatid, salvation through faith alone, through Christ alone. Acts 16:30-31. So mga kapatid, magsulat po kayo para marami kayong bala na talagang ipaglalaban nyo, paninindigan nyo. Ang kaligtasan ay sa pananampalataya, hindi sa pag-anong sa reliyon, hindi sa gawa. So sabi po dito ng gwardiya, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So yung gwardiya, inilabas si Paul and Silas, si Pablo at si Silas, and then nung sila ay may labas na, nagtanong ito, ano kinakailangan kong gawin upang maligtas? Ano ang sagot ni Pablo and Silas? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. So through faith, so wala nang sinabi dyan na talagang believe on the Lord Jesus Christ plus obedience plus good works plus baptism. No, wala na. So believe on the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang doktrina na itinuturo ni Kristo ng salita ng Diyos, na itinuro din naman ng mga mananampalataya, ng mga alagad. At hanggang ngayon, ito po ang itinuturo natin. So mga kapatid, mga minamahal, kaya nakakalungkot ang paniniwala ng iba, mabait ako, sa langit ako. Guwapo ako, sa langit ako. Diba? So mapera ako, sa langit ako. No. So, walang magagawa ang pera, tinan nyo, walang magagawa ang kagandahang lalaki, kagandahang babae, kaya ka tinan nyo, lindol, Panginoon ko eh. Diba? So, yun ang kanilang bukang bibig, Panginoon ko, sapagkat isa lang ang Panginoong tagapagligtas, si Kristo. So, mga kapatid, mga minamahal, ano pa sabi ng Acts chapter 4, verse 12? Sino ang tagapagligtas po natin? Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, mga kapatid, sabi po dito, neither is there salvation in any other. Wala pong ibang kaligtasan sa kanino man. Sabi po dito, there is none other name under heaven given among men. So walang ibang pangalan, pero ang tao kung kani-kanino natawag, kung kani-kanino lumuluhod. Di ba? So walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa sukat nating kaliligtas, whereby we must be saved. At yun nga po, sabi ng verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and took knowledge of them that they had been with Jesus. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. So si Kristo po ay tunay na Diyos. Yan ang doktrina ni Kristo. Yan ang doktrina ng salita ng Diyos. Jesus Christ, the true Savior, Lord and God. Sino po yan? At once saved, always saved. Baka meron po yung nagdadalawang isip pa sa inyong kaligtasan. So once saved, always saved. Ligtas tayo ngayon, ligtas magpakailan paman. Hindi nawawala ang kaligtasan, sapagkat kung nawawala po yung kaligtasan, sasabihin ko sa inyo, walang tao na maliligtas, sapagkat lahat tayo, ang sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala, at habang nandito tayo sa mundo ito, nagkakasala tayo. So kung nawawala ang kaligtasan, walang maliligtas. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, once saved, always saved. Ligtas tayo ngayon, magpakailanmang ligtas.
kung ikaw ay talagang tunay na sumampalataya kay Kristo, kung tunay, genuine ang iyong pananampalataya. Pero kung hindi genuine, sa mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng Bible sa John chapter 10 verse 28-29, tingnan po natin, yan po yung mga assurance, katiyakan ng ating kaligtasan. Nasabi nga po dito sa John chapter 10 verse 28-29, and I give unto them eternal life. Binigyan tayo ni Kristo ng buhay na walang hanggan, and they shall never perish. So, nandoon yung salitang shall never. Sa Tagalog ay kailanman ay hindi mapapahamak. And then sabi pa dito, neither shall any man pluck them out of my hand. So walang sino man na makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama ay ng Panginoong Jesus. And then verse 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Hawak din tayo ng Diyos Ama. So once saved, always saved. Salita ng Diyos, si Kristo mismo nagtuturo po niyan. Yan ang doktrina ni Kristo. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo. Tayo ligtas ngayon, magpakailanmang ligtas. So lahat tayo naghahanap ng mga insurance. Ito ang pinakamagandang insurance. Ang iba, ang dami nilang insurance, SSS, meron pa sila mga FBAS, mga accident insurance, mga St. Peter, mga JSIS, di ba? May mga PhilHealth. So ako kahit isang insurance, isa lang aking assurance, si Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, meron pa silang mga tawag doon, health insurance. Para bagang gusto yata nilang magkasakit, hindi naman. Di ba? So ako po, kapag nakakaramdam, pray lang ako, Lord. Salamat kung ito man ay kung kalooban mo, salamat. Pero Lord, sana huwag mong ipahintulog. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang pinakamagandang assurance. Once saved, always saved. And Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. So malinaw po na talagang sinabi ng Bible, tinubos na ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Wala na tayong utang, bayad na tayo sa Diyos kay Kristo, sapagkat who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity, past, present, future. Bayad na. Sapagkat kung hindi kasama present and future, walang maliligtas. Amen? Yun po ang biyaya ng Panginoon. And then tingnan po natin ang ating pong Bible sa Roma chapter 5 verse 1. Roma chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith. So talagang justified sa korte, kapag sinabing justified ka na, pinawalang sala ka na, makukulong ka pa ba? Laya ka na. Diba? So tayo ngayon ay justified, pinawalang sala, wala na tayong kasalanan sa harapan ng Diyos, sapagkat binayaran na ni Kristo, tinubos na ni Kristo lahat ng ating mga kasalanan. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And then Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them who walk not after the flesh, but after the Spirit, to them which are in Christ Jesus. So malinaw po sinabi dyan, wala nang kahatulan. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Say amen kung tayo na kay Kristo na. So tayo po na kay Kristo na. Wala na tayong kahatulan, wala na tayong kaparusahan pa sa lugar ng impyerno. Once saved, always saved. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan ang doktrina ni Kristo. Yan ang turo ni Kristo. Yan ang aral ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. And then, mga kapatid, tinampan po natin, Jesus Christ, the true Savior. So, hindi nakakapagligtas ang gawa, hindi nakakapagligtas ang reliyon, sapagkat sabi nga po ng John 3:17, tinampan po natin. So, bilisan po natin. John 3:17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So sinugo ng Ama ang kanyang anak, hindi para hatulan ang mundo, kundi sa pamamagitan ng anak, ang mundo, ang sanlibutan, ang tao ay maligtas. So
So si Kristo ang tagapagligtas, hindi reliyon, hindi gawa, hindi baptism. And then, ano pa sabi? 2 Peter 3:18. 2 Peter 3:18. 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po dito, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So sino ang Savior? Si Pastor Jas ba? No. Hindi ako ang Savior. Minsan, magsulwiin kayo. Tanungin ninyo ang mga taong ito, sino ang tagapagligtas? Kapag nandun na kayo sa ganung tanong, ang sasagot nila, anghel. Sino ang tagapagligtas? Ang sasagot nila, kayo po. So kailanman hindi naging tagapagligtas ang anghel, kailanman hindi naging tagapagligtas si Pastor Jas, ang sino man dito ay hindi naging tagapagligtas, tagapagbahagi ng kaligtasan. So yan po, subukan nyo mag-solwining, yan ang sasagot sa inyo ng mga taong walang pananampalataya kay Kristo. Kaya mga kapatid, malinaw po sinabi dyan, Savior Jesus Christ. And then, ano pa sabi? 1 John 4:14. Tingnan po natin. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 14. So binanggit po diyan Jesus Christ, Savior and Lord. And then 1 John 4:14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Tapos sasabihin nila, umanib kayo sa aming reliyon, maliligtas kayo. Mali. Walang reliyon ang makakapagligtas ng kaluluwa ng isang tao. Right. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana i-share po ninyo yan sa Facebook, sa Messenger, ibahagi niyo po yan. And then, tingnan pa po natin, 2 Peter 1:11, Brother Edwin, bilis-bilisan mo. Diba, baka gutom na sila, 3 bilaong nandyan. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. And then next, Titus 3:6. Titus 3:6. So yan po mga kapatid, Jesus Christ, the true Savior, Lord and God. Yan po ang doktrina ng ating Panginoon Jesus about Christian faith. Kasi yung iba ay talagang kanilang paniniwala, si Kristo'y tao lang. So hindi sila naniniwala, hindi sila nananampalataya na si Kristo ay Panginoong tagapagligtas. So sabi po ng Titus chapter 3 verses, which be shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. And then Luke 23:40-42. Luke 23:40-42. Ito po yung isa pang pinakamagandang account dito sa Bible, na kahit mismo yung magnanakaw, nakita si Kristo na mamamatay na, nakita si Kristo naghihingalo na. Pero anong tawag ng magnanakaw na ito kay Kristo? Tinawag ng magnanakaw na ito si Kristo ng Diyos, Panginoon at tagapagligtas. So, kaya ako'y nagpapasalamat, wala ako nung panahon yun sapagkat kung nakita ko yun, yung pangyayaring yun, baka hindi rin ako maniwala, tiyak na hindi ako maniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos, na si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Kaya nga, tingnan nyo, meron tayong naging presidente, hindi believe kay Kristo. Wala, ano sabi sa Bisaya, linura pa, di ba? Ay, wala akong believe dyan. Di ba? Kasi, ang Diyos yan, bakit siya napako? Di ba? Kung Diyos yan, bakit niya pinayagan na siya ipako? Tapos sabi pa niya, kung ako yung Diyos na yun, papadala ng kidlat, kung gano'n, di ba? So ano po sabi po ng Luke 23 verse 40, but the other answering rebuked him. So sinaway na isang magnanakaw, kanyang kapwa magnanakaw, saying, does not thou fear God? So hindi ka ba natatakot sa Diyos? So ibig sabihin, kiniklaim ng magnanakaw na ito, si Kristo ay tunay na Diyos, and then seeing thou art in the same condemnations, ikaw ay nasa parehas na kalagayan. Pero ano pa sabi dito? And we indeed justly, tayo ay nararapat na mapako sa krus na ito, sapagkat ito ang kabayaran ng ating kasalanan, pero ang tao ito ay Diyos, wala itong kasalanan. Yan ang sinasabi ng isang magnanakaw. And then sabi pa po dito, for we receive the due reward of our deeds, but this man hath done nothing amiss. Walang kasalanan si Kristo. Pero pinapalabas ng ibang sekta, ng ibang denomination, si Kristo daw may kasalanan. So si Kristo po ay sinless. Amen.
Wala po siyang kasalanan, hindi po siya gumawa ng kasalanan. And then verse 42, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest in thy kingdom. So nandoon ang kanyang pananampalataya na si Kristo ay Panginoon, tagapagligtas at tunay na Diyos. Remember me when thou comest in thy kingdom. Kaya mga kapatid, yan ang doktrina. Yan ang turo-aral ni Kristo na ipinagpatuloy ng mga mananampalataya. So si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh. Na ang salita ay naging laman and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. So mga kapatid, ang salita ay naging laman, naging tao. Si Kristo ay tunay na Diyos. Ito ang doktrina. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong padadala sa ganda ng kanilang building, huwag tayong padadala sa ganda ng kanilang sound system, huwag tayong padadala na malamig sa kanilang church building. Mainit ba? Marami yata lumipat kasi ayaw ko na dyan, mainit. So mga kapatid, mga minamahal, kahit mainit dito, pero nandito yung katotohanan. Kaya sana huwag tayong padadala, doon ako, malamig doon. So, ang paglilingkod, hindi ito para i-please ang tao. So, 1 John chapter 5 verse 20. Ano pa sabi ng Bible? 1 John chapter 5 verse 20. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So malinaw sinabi po dyan, this is the true God and eternal life. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. And then sabi nga po dito, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father. Tinawag pa, Everlasting Father. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan ang doctrine of Christ. Yan ang doktrina ng salita ng Diyos. John 8:58, before Abraham was I am. So malinaw, sinabi ni Kristo, siya po ay Diyos. Before Abraham was I am. So talagang siya po ay Diyos. Siya yung pinagmula ng lahat ng mga bagay. I am Alpha and Omega. Revelation chapter 1 verse 8 and 17. The beginning and the last. Diba? So yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Revelation chapter 1 verse 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. So ibigay ko na lang yung ibang verse, yung verse 17 ng chapter 1 verse 17 and the Revelation chapter 21 verse 6. So yan po ang mga doktrina about Christian faith. And then Jesus Christ, the founder of the church. Si Kristo ang founder of the church. Hindi si Pastor Jazz, hindi si Kibuloy, hindi ang sinumang tao. It is the Lord Jesus Christ, the founder of the church. Matthew chapter 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang church na tinatawag ni Kristo ay nagpatuloy, hindi naglaho, hindi nawala, hindi lumubog. So yan po ang turo ni Kristo, and the gates of hell shall not prevail against it. So ito po Jesus Christ Bible Baptist Church, maaaring nagsimula ang gawain dito year 2019, pero ito po ay gawain ng Diyos ni Kristo na ito po ay nanggaling sa Lemery, and then Lemery, nagsimula ang gawain sa Lemery 1989, and then Lemery galing sa Pasig, kina Pastor Tan, I think mga 1970s, and then Pasig from Mandaluyong 1950s, and then Mandaluyong from Rhode Island, Haro Iloilo 1900s, and then 1900s from Rhode Island, America,
So yun po, and then from Rhode Island, America, from Europe or England, and then from England, from Asia Minor, and then from Asia Minor to Jerusalem. So yun po ang doctrine of Christ. Ang church ay hindi basta sumulpot. Pero marami ngayon mga false religion biglang sumulpot na parang kabuti. Lulubog, lilitaw. So yan po ang pinagmula ng Baptist Christian. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, so yan po ang doctrine of Christ about Christian faith na yan ang ating sinasampalatayanan, yan ang ating pinaniniwalaan, sapagkat yan po ang turo ni Kristo, Ephesians chapter 2 verse 20. Ephesians chapter 2 verse 20. Sabi po dito sa verse 20, and are built upon the foundations of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So si Kristo ang founder, si Kristo ang nagtatag ng church, si Kristo ang tagapagligtas ng church. Amen? So mga kapatid, kaya suriin bago kayo pumunta sa iba't ibang mga denomination, suriin bago kayo umaten sa iba't ibang mga sekta, sino ang founder of the church, kailan nagsimula ang church na yan. So kailan? So baka yan ay putok sa buho, di ba? Kabuti na biglang sumulpot. Kaya mga kapatid, huwag tayong padadala sa laki ng kanilang building, huwag tayong padadala na sila'y malamig, may aircon, di ba? So sila po ay maraming mga Kristyano ngayon lumilipat. So mga kapatid, yan po ang doctrine. And then, about Christian faith pa rin, last sa Christian faith, about the Bible. So what is the Bible? We believe as Baptist Christian, the Bible is, it is all God's Word. Lahat ito ay salita ng Diyos from Genesis to Revelations. Lahat ito. Ang sabi po na 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for corrections, for instructions in righteousness. So lahat po yan, kasama ang period, kasama ang comma, kasama ang question mark. So wala pong mali sa Bible. Sa King James Version Bible, wala pong mali. Sasabihin ninyo may human error. Wala din po human error sa King James Version. Sa Tagalog, sa pagka-translate, meron. Pero yung King James Version, wala po siyang mali, maging human error. Wala po. Sa ibang version ng Bible, meron po mali. Sa mga NIV, RSIV, may mali po doon. Pero sa King James Version, we believe that King James Version 16:11, ito po ay pure, perfect, perpetual. Ito po ay salita ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, King James Bible, King James Version ang ating ginagamit. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong padadala na katulad ng iba na nagpalit na sila ng Bible at ang kanilang ginagamit ay NIV. So huwag tayong gumamit ng mga corrupt Bible. So maging sa salita ng Diyos, kinukurap nila ito. So mayroon ding corruption. So mga kapatid, so the Bible is pure, powerful, perfect, and perpetual. Ang sabi nga po ng 1 Peter chapter 1 verse 23, 24, 25. Tingnan po natin. 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the mow ay natutuyo, and the flower thereof falleth away. Kahit yung ating mga kagandahan, di ba? Kaya huwag na kayo maglagay pa ng mga foundation na yan. Okay lang na maging simple, mas maganda ang simple kasi kapag pinulapol ninyo ng make-up ang inyong mga mukha para na kayong mga espasol, di ba? At pagtanda ninyo ang inyong mga mukha yan ay magpipigas-pigas yan, di ba? So mga kapatid, sabi po dito, but the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. So endureth forever, mga kapatid. So yan po ang ating pong pinaniniwalaan, sinasampalatayanan, ang salita ng Diyos
ay pure powerful. Talagang ito po'y powerful. Nagbabago ng buhay ng tao. Kaya sana nakita sa atin ang pagbabago. Perfect, perpetual. So, mayroong mga sumingit sa aking utang ngayon habang ako nagpipreach, pero hindi ko na maalala, nawala na. Ang dami pumapasok. Kaya kung lahat ng mga pumasok sa utak ko yung aking ipipreach, aabutin tayo hanggang gabi. Okay? So yun po. And then, there is one God in three persons. So yun po ang mga turo pa ng doktrina ni Kristo na talagang isa lamang ang Diyos, may tatlong persona. 1 John chapter 5 verse 7, for there is one God, for there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay naniniwala doon sa Trinity. Hindi po yan distinct person, kundi three person united in one Godhead. So hindi po yan magkakaiba. Kaya nga sabi po ni Kristo sa John chapter tingnan nga natin sa John chapter 10 verse 30, kung hindi ako nagkakamali. John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. I and my Father are one. Kaya mga kapatid, yan po ang doktrina ni Kristo. Amen. Kaya yan po yung isang dahilan bakit hindi ako umalis sa Baptist. Kasi dito nga po, although merong mga Baptist ngayon na talagang natwist na, pero salamat may mga Baptist pa rin nagtuturo ng katotohanan. Nananatili sa katotohanan, nananatiling conservative. So then, totoo ang impyerno. Yan, naniniwala po tayo sa impyerno. Hell is still hot and true. There is hell and we believe in His coming. Naniniwala tayo na si Kristo ay muling babalik. John 14:1-3. So yun na lang po ang mga verse. And then next, tuloy na tayo sa second point. What is the doctrine of Christ about Christian function? Daming bagsak. Ano ba ang turo ni Kristo patungkol sa ating pamumuhay? Paano ba tayo mamumuhay habang nandito tayo sa mundo? Kasi marami ngayong mga Kristiyano, sinasabi sila Kristiyano, nagpapakilalang Kristiyano, sinasabi sila ligtas, pero walang pagbabago sa ugali. Diba? So, nais ng Diyos, ito yung doktrina ni Kristo, ito ang turo ni Kristo, ito yung aral ni Kristo, na tayo ay dapat let us live with humility. Tayo ay mamuhay na mayroong pagpapakumbaba, mamuhay tayo ng may pagpapasako. Matthew 23 verse 12, tingnan po natin sa Matthew 23 verse 12. Sabi po dito ng ating Panginoon Jesus, whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. So ang nagpapakababa ay itataas, ang nagpapakataas, nagyayabang sa kanyang sarili, ay ibababa ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag tayong maging mayabang. Amen. Huwag maging mayabang sa ating kapwa. Sino man tayo, anuman nagawa ng ating kapwa sa atin, ibaba pa rin natin ang ating sarili. Kasi lahat tayo sinners, lahat tayo makasalanan, walang perfecto sa atin. Yan ang ating tatandaan. Maaaring nagkakamali ang ating katabi, ang ating kapwa mananampalataya. Ganun pa man, huwag nating itataas ang ating sarili. Lahat tayo ay nagkasala, lahat tayo marumi. Diba? At tayo parang basahang madumi na nilinis sa biyaya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag nating itataas, huwag tayo magyayabang. 1 Peter 5:6. Sabi po ng Bible sa 1 Peter 5:6. Tingnan po natin, bibilisan na po natin. Sabi po dito, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exhort you in due time. Isama nyo na po diyan ang James 4:10. And then, let us live with honesty. Na tayo po ay dapat mamuhay ng tapat. Tapat sa Diyos, tapat sa ating kapwa. Huwag tayong magsisinungaling. Di ba? So maging tapat tayo sa trabaho, maging tapat tayo sa teacher, maging tapat tayo sa ating pagpasok, sa ating pag-aaral. Kasi ang iba nandadaya, nag-cheating. Ang iba nagkakating classes. Di ba? Ang iba ay talagang hindi sumusunod sa teacher. Hindi nakikinig sa teacher. So maging tapat po tayo. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang turo ni Kristo sa atin. Let us live with honesty.
So huwag tayo magsisinungaling. Nasabi po ng Titus chapter 1 verse 6. Titus chapter 1 verse 6. Tingnan po natin. Titus chapter 1 verse 6. If any be blameless, the husband of one wife. So itinuturo ng ibang sekta, okay lang ang maraming asawa. Okay lang ang papalit-palit ng asawa. Yan ang turo ng ibang denomination. So ang sabi po ng Bible, husband of one wife. Ang lalaki ay para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. So hindi tinuro ni Kristo na okay lamang ang mga same-sex marriage. Hindi po pwede, hindi ho okay, kasalanan sa Diyos yung babae sa babae, kasalanan sa Diyos ang lalaki sa lalaki. So husband of one wife, having faithful children. So na tayo po ay maging tapat, let us live with honesty. So maging tapat tayo sa inyong mga asawa. Wala akong asawa. Kaya yun, biglang nagbago ang sentence. Di ba? Hindi ko sinabing maging tapat tayo sa ating mga asawa. Kayo lang. Okay? At kung ako'y magkakaasawa, maging tapat ako. Yun. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, then tinan po natin 1 Corinthians 7:25. 1 Corinthians 7:25. Sabi po ng Bible, now concerning virgins, I have no commandment of the Lord, yet I give my judgments as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. Yan, let us live with honesty. Maging tapat tayo sa Diyos, sa ating kapwa. And then 1 Corinthians chapter 4, verse 2, moreover, brethren, it is required that a man be found faithful. So maraming mga Kristyano ngayon hindi tapat. Sana tayo po ay maging tapat bilang kasi kaya ito yung isa sa dahilan bakit hindi tayo magiging handa sa pagharap natin kay Kristo. Ito yung isa sa magiging dahilan bakit hindi tayo handa sa kanyang pagbabalik. Hindi tayo tapat. So mga kapatid, let us live with honesty. And then 2 John chapter 1 verse 4. Ano ba sabi po ng Bible? 2 John chapter 1 verse 4. Sabi po dito sa verse 4, I rejoice greatly that I found of thy children walking in truth. Sana mayroon pa namang natitira. Diba? Mayroon pa namang natitira na talagang lumalakad sa katotohanan. So sa ating panahon ngayon, madami ang kurap. Diba? Itinatago ang katotohanan. So yan po na dapat ay tayo pimamuhay sa katotohanan, maging tapat tayo as we have received a commandment from the Father. And then next, let us live with holiness. Mamuhay tayo na may kabanalan, no vices, no lying, no stealing, no tattoo. Dapat hindi tayo nagpapatato, mga kapatid, mga minamahal. Sabihan ninyo ang inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, huwag kang magpatato. Amen? Leviticus chapter 19 verse 28. So yan po, let us live with holiness. Tingnan po natin sa Leviticus 19:28, sabi po dito, ye shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any marks upon you, I am the Lord. So wag nating mamarkahan ang ating katawan. So and then, tingnan pa po natin ang ating pong Bible sa Matthew 19:18-19. So let us live with holiness. Matthew 19:18-19, verily I say, sabi po dito, Matthew 19:18-19, he said unto him, which Jesus said, thou shalt do no murder, huwag kang papatay. Yan ang turo ni Kristo, aral ng ating Panginoon Jesus. Thou shalt not commit adultery, huwag mang-aagaw ng may asawa, di ba? So, mayroong mga kasabihan na kumakalat ngayon, na asawa nga, naaagaw pa di ba? So, huwag natin yung tutularan. Huwag natin yung gagawin. Thou shalt not steal. Huwag kang magnanakaw. Hindi lamang po pera ang ninanakaw, pati oras ay ninanakaw. Sa trabaho, marami ang mga nagtatrabaho petics. Di ba? Kapag wala si manager, wala si supervisor, patama ang trabaho. So that is stealing, pagnanakaw ng oras. At talagang marami talamak ang nakawan ngayon. Na talagang yung standard ay binabago. Kaya nga naman, bumabagsak ang mga tulay at madaling masira ang mga daan. So sabi pa po dito, thou shalt not bear false witness, huwag kang magsisinungaling.
So dahil sa pagnanakaw, dahil sa paggawa ng kasalanan, nakakapagsinungaling. Tingnan pa po natin. So talagang marami pong bagsak. Ito maganda, Romans 1:30. Romans 1:30. Alam nyo, talagang bagsak ang Kristyano pagdating sa Christian living, sa Christian function. Madami. Alam nyo, isa rin natutunan ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba, sabi ko sa inyo, ang tao kahit hindi turuan, ang tao kahit hindi kumuha ng course na agriculture, marunong magtanim. Diba? So, kasi nagtatanim ng sama ng loob. Ngayon, ang natutunan ko ulit sa salita ng Diyos, ang tao kahit hindi mo yan turuan manahin, marunong manahin yan. Manahin ng kwento. Magtahi-tahi ng mga kwento. Yan ang ginagawa ng maraming Kristyano ngayon. O Roma 1:30. Sabi po dito, backbiters. Huwag po tayong backbiters. Mabait tayo kapag kaharap, kapag kalikod. Diba? Kung ano na lang mga masasamang salita sasabihin. So, bagsak. Diba? So, talagang napakaraming backbiters. So, napakarami. Kaya talagang sana ito po ay ating isabuhay ang aral ni Kristo. Hindi lang napakinggan, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Amen po ba? So sana tayo po magmahalan. Sabi pa dito, balik mo nga, 13. Sorry. Backbiters, haters of God, despiteful, proud. So marami nga mapagmalaki, mayabang. Diba? So lahat tayo ay sinners, makasalanan. Kaya ibaba natin ang ating sarili. Boasters, inventors, inventors of evil things. So nananahin, nagtatahi ng mga sari-saring kwento. So walang problema kung totoo ang sinasabi. Pero sana, pag napag-usapan ng minsan, wag nang ulit-ulitin pa. Hindi makakatulong sa ating paglagong spiritual. Diba? Kaya masama, paulit-ulit, pagkukwentuhan. So marami talagang bagsak sa Christian living, sa Christian function. So, inventors of evil things, disobedient to parents. Yan. So, ang turo, aral ni Kristo, mga anak, children, obey your parents in the Lord. And then, tinan po natin, Ephesians 4:32. Tinan po natin, Ephesians 4:32. Gusto ni Brother Edwin, tapusin to. Sige, pagbibigyan kita para ikaw ay pumayat. Di ba? Okay. 4:32. Sabi po dito, and be kind one to another. Mabait ba? Mabait ba sa bawat isa, sa bawat mananampalataya? O pinipili ang pakikitaan ng kabaitan? Di ba? Ay dito lang ako magiging mabait kasi mabait to sa akin. Dito lang ako magiging mabait kasi binibigyan ako nito. No! Yan ang mahirap di ba? Bagsak ang napakaraming Kristyano. Kasi para bagang mga word of animals. So tayo po ay maging mabait sa kahit kanino man. Yan po sinabi niyan, be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, mapagpatawad, even as God for Christ's sake hath forgiven you. And then Matthew 5:44, love your enemies, do good to them that hate you. Diba? Pray for them that despitefully use you. So yun po ang turo at aral ni Kristo patungkol sa ating pamumuhay. Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Hindi yata yung pinag-pray. Ay, yaya na yan. Hindi ko na yung pag-pray. Sana hindi ganon. Let us pray for one another. Diba? Kasi lahat tayo ay magkakapatid kay Kristo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi nais ng Diyos makita ang kanyang mga anak na may mga sama ng loob, galit sa isa't isa, ikinukwento, sinisiraan. No. So mga kapatid, yan ang problema ng mga Kristyano talagang bagsak. James 4:11 last. At tayo pupunta na sa isang puntos. James 4:11 last. At tingnan nyo na rin lang po, sulat po diyan, Colossians 3:13,
Speak not even one of another. Yan ang sinabi, turo't aral ng Diyos ni Kristo. Huwag tayong sasalita ng anumang makakasama o masama laban sa ating kapwa o brethren. Mga magkakapatid tayo sa Panginoon. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother, speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. So yan po, napakarami pa. So kung iisa-isahin natin ang mga utos na ito, mga aral na ito ni Kristo, ay talagang aabutin tayo ng gabi. So next na tayo. So what is the doctrine of Christ about Christian foundation? What is the doctrine of Christ about Christian foundation? So mga kapatid, the Bible, our sole authority. Kaya kung wala dito sa Bible, pero kung maganda naman, di ba, makakabuti sa pamumuhay, pwede. Pero yung anything na wala dito sa Bible, at talagang lilihi sa ating pananampalataya, lilihi sa ating pamumuhay, huwag nating tanggapin. Amen po ba? So the Bible, our sole authority. Wala sa Bible ang purgatory. Wala sa Bible ang pagse-celebrate ng Halloween. Wala sa Bible ang pagsusuot ng mga Christmas costume. Diba? Wala po yan sa Bible. Kaya ngayon, huwag kayong susuot ng mga costume na may sungay. Huwag kayong susuot ng mga damit ng mga skeleton, mga vampira. Huwag kayong sasali sa mga Halloween party. So the Bible, our sole authority. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat sa inyong mga sinasamahan. Mag-ingat sa inyong mga gagawin. Mag-ingat sa mga desisyon na inyong gagawin. So the Bible is our sole authority. This should be our foundation. The Word of God should be our foundation. The Lord Jesus Christ, His teaching should be our foundation. Ito ang dapat naging pundasyon natin sa ating pong buhay. Foundation is very important. Example, katulad na lamang sa mga building, sa mga bahay, kapag mali ang pundasyon ng mga tulay na ito, amen po ba? Kapag mali ang pundasyon, hindi sinunod ang tunay na pundasyon, madaling bumabagsak ang mga tulay, ang mga bahay, mga building. So wrong foundation, it will collapse. We need to have a good foundation. Kailangan natin magkaroon ng mabuting pundasyon sa ating pong buhay to have good future. Upang magkaroon po tayo ng magandang kinabukasan. To have godly family, upang tayo po magkaroon ng isang pamilyang maka-Diyos. To have godly friends, upang tayo po magkaroon ng mga maka-Diyos na kaibigan. Kailangan maging tama ang ating pundasyon sa ating pong buhay. For us to have good fulfillment, upang magkaroon tayo ng mabuting katagumpayan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So kailangan maging tama ang pundasyon sa buhay upang magkaroon tayo ng magandang katagumpayan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong mahingit sa mga maraming kotse, maraming magandang maraming bahay, at maraming pera. Sapagkat hindi lahat ay good success. Kailangan natin magkaroon ng good foundation upang tayo magkaroon ng good focus or mabuting layunin, mabuting focus or mabuting puso. Yan po ang dapat magkaroon sa atin. Sapagkat tingnan nyo, ano ang focus ng iba, ano ang puso ng iba, ano ang layunin ng ibang tao. Tingnan nga natin, Matthew 6:21. Kaya maraming magdaraya maraming manluloko, maraming magnanakaw. Ano ang kanilang puso? For where your treasure is, there will your heart be also. Ang puso nila ay nasa mga kayamanan sa mundong ito. Kaya wala silang contentment, madami na silang pera, marami na silang sasakyan, marami na silang bahay, ay talagang gusto pa nilang angkinin ang buong mundo. Ang iba walang matirhan, hindi man lamang makapagbigay ng isang magandang bahay sa isang pulube. Diba? So meron mang nagpagawa ng pabahay, ang pabahay naman parang isang kahon lamang. So samantalang napakaraming pera ng gobyerno, tapos ang ibibigay ng pabahay na gusto ay maging sardinas, siksikan. So yun po mga kapatid, sapagkat
sapagkat ang kanilang puso ay nandoon sa mga kayamanan. Romans chapter 13 verse 9. Tingnan po natin. Tapos na po tayo. Romans chapter 13 verse 9. For this thou shalt not commit adultery, thou shalt not kill, thou shalt not steal. So huwag magnanakaw, huwag papatay, huwag mangangalunya, huwag mangaagaw na may isawa. Thou shalt not bear false witness, huwag magsisinungaling, thou shalt not covet, huwag magiging ganit, huwag aangkin. So may mga huwag niyong aakinin ang mga bagay na hindi inyo. Kung hindi sa iyo, huwag mong kunin, huwag mong itago. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, pinipili ang iniibig. So, huwag natin pipiliin. Last, isulat na lang, Luke chapter 18, verse 20. Sa pagtatapos, mga kapatid, mga minamahal, 2 John chapter 1, verse 9, sabi po dito, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. So mga kapatid, abide in the doctrine of Christ. So manatili tayo sa mga turo't aral ni Kristo. Appreciate the doctrine of Christ. Magpasalamat tayo na ito ay ibinigay sa atin ang kanyang mga turo. Ito yung ating ipagpasalamat. Apply and share the doctrine of Christ. Ating pong i-apply sa ating pong buhay. Without applications, useless lahat na napakinggan. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po ay umuko, pumiti, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na muli kami po ay inyong inamon. Na kami po ay manatili sa inyong po mga turo't aral. Na kami po ay magpasalamat, ipagpasalamat po namin ito. Na ito yung inyong po mga aral na ito. At kami po ay naabot na inyong po mga aral na ito. At ito po ay amin po i-apply sa aming pong buhay. Huwag kami mapagod. Huwag kami magsawa na ito ay aming i-apply sa aming pong buhay. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran. Pagpalain po sila at dalangin ko po na patuloy mo po gawad sa bansang ito ang kapayapaan, kayusan, kaunlaran. At nawa po Panginoon ay sawayin niyo po ang mga tao na gustong manggulo sa gobyerno, sa pamahalaan. At salamat po Ama at dalangin ko po na patuloy mo po igawad sa amin ang ipong divine protection. We pray na huwag na pong sumabog pa katulad ng nangyari noong 2020 itong pagdantaan. Umaasa, nananampalataya, patuloy mo po titikin ang aming panalangin. Salamat po Ama, ito po ay dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.